Nagsisimula ang kwento kay Mesumi Makoto, isang binatang kilala sa sobrang malas pagdating sa isekai. Sa halip na pagpalain ng isang diyosa at mamuhay bilang bayani na may kasamang mga cute na babae, kabaligtaran ang sinapit niya. Hindi rin siya ang tipikal na gwapong protagonista na madalas pinipili sa ganitong mga kwento. Sa isang normal na araw, pumasok lang si Makoto sa paaralan at nag-relax pag-uwi. Ngunit bigla siyang ipinatawag ng moon god na si Tsukuyomi no Makoto. Agad siyang nakilala ni Makoto mula sa mga sinaunang alamat ng Japan. Ipinaliwanag ni Tsukuyomi na kailangan niyang pumirma ng isang kontrata at magpunta sa ibang mundo, katulad ng ginawa ng kanyang mga magulang noon. Dito nalaman ni Makoto na ang kanyang mga magulang ay dating taga-ibang mundo at lumipat sa Japan upang iligtas ang kanilang sarili. Ngunit bilang kapalit, nakipagkasundo sila sa Diyosa na balang araw ay iaalay nila ang kanilang pinakamahalagang pag-aari. Doon napagtanto ni Makoto na siya ang tinutukoy ng kasunduang iyon. Kung tatanggi siya, isa sa kanyang mga kapatid ang kukunin bilang kapalit. Dahil dito, napilitan si Makoto na pumayag at pumirma sa kontrata. Bilang tulong, pinagkalooban siya ni Tsukuyomi ng lahat ng kapangyarihang kaya nitong ibigay para magamit niya sa kabilang mundo. Nangako rin ng Moon God na buburahin ang browser history ni Makoto. Pagkatapos nito, ipinadala si Makoto sa ibang mundo, ngunit may babala si Tsukuyomi, ang Diyos ang makakaharap niya ay may problema sa ugali. Pagharap ni Makoto sa Diyosa, agad itong nandidiri sa kanya. Nilate siya at sinabing masyado siyang pangit upang maging bayani ng mundo nito. Ipinahayag ng Diyosa na mayroon na siyang napiling mas karapat-dapat na hero, kaya itinapon niya si Makoto sa pinakadulo ng mundo kasama ng mga mabababang uri ng nilalang. Dahil obligado pa rin siyang magbigay ng biyaya, binigyan niya si Makoto ng isang kakaibang kakayahan, ang maunawaan ng lahat ng wika maliban sa wika ng mga tao. Matapos ang revelasyong iyon, biglang nawala si Tsukuyomi no Makoto na may pag-asang balang araw ay muli niyang makikita si Makoto. Patuloy namang nahuhulog si Makoto mula sa langit hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa isang wasteland na walang anumang palatandaan ng buhay. 3 araw siyang naglakad ng walang nakikita, dahilan upang makaramdam siya ng matinding kalungkutan at panghihina ng loob. Ngunit bigla niyang narinig ang boses ng isang babae na humihingi ng tulong. Agad siyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng tunog at nadatnan niya ang isang orc. Isang nilalang nakahawig ng baboy na inaatake ng isang 2 ulong halimaw. Agad kumilos si Makoto upang iligtas ang babae. Sa buong bilis, tumalon siya at inatake ang halimaw ng may napakalakas na puwersa na tuluyang napugutan ng ulo ang nilalang. Nabigla si Makoto sa sariling lakas habang ang babae naman ay natakot sa nakita at nagtangkang tumakas. Pinigilan siya ni Makoto at ipinakilala ang sarili. Nagulat ang babae nang malaman niyang naiintindihan ni Makoto ang kanyang wika. Si Makoto naman ay nagulat din nang mapagtantong nakikipag-usap siya sa isang orc. Ipinaliwanag niya na wala siyang masamang balak. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Emma. Ikinwento niya na papunta siya sa Divine Mountain upang ialay ang sarili bilang sakripisyo sa Diyos na si Shin. Matagal nang nababalot ng makapal na hamog ang kanilang nayon na sumisira sa kanilang mga pananim. Sa tuwing may iniaalay sila kay Shin, pansamantalang nawawala ang hamog. Bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya, dinala ni Emma si Makoto sa kanilang tahanan. Habang kumakain sila kasama ang kanyang mga kapatid, napagtanto ni Makoto na ang mahika ay isang pangunahing kakayahan sa mundong iyon. Dahil dito, hiniling niyang turuan siya ni Emma. Sinimulan siya ni Emma sa fire magic na kilalang mahirap gamitin, ngunit agad itong nagawa ni Makoto sa unang subok. Dahil dito, inakala nilang mataas ang antas niya, ngunit nang suriin nila, level 1 pa lamang pala siya. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Emma ang pagtuturo sa kanya kinabukasan. Nagpasya si Makoto na gumawa ng paraan upang hindi na kailangang magsakripisyo si Emma. Dahil dati siyang kasapi ng archery club sa paaralan, ginamit niya ang fire magic upang lumikha ng busog at palasong apoy. Panyanan niya ang pasukan ng Divine Mountain at sa lakas ng atake, nawasak ang tarangkahan na ikinasugat ng ilang lalaki. Kalaunan, nalaman na ginagamit lamang ng mga lalaking ito ang pangalan ni Shin upang takutin ang mga orc. Dahil sa pag-ataking iyon sa lugar ni Shin, nagising ang tunay na nilalang. Binalot ng pulang hamog ang paligid at isang malaking dragon ang lumitaw at sinalakay si Makoto. Kahit halos wala siyang makita dahil sa hamog, nagawa niyang iwasan ang lahat ng atake ng dragon. Gumamit si Makoto ng isang bagong kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang presensya ng kalaban. Kaya nagawa niyang umiwas sa tamang sandali bago magsimula ng kontra-atake. Pinalibutan niya ang dragon ng mga fireball at paulit-ulit itong inatake, dahilan upang magtaka ang nilalang sa laki ng kapangyarihan ni Makoto. Sinuntok ni Makoto ang dragon at napabagsak ito.
Ngunit nang ibaba niya ang kanyang depensa, gumanti ang dragon gamit ang mahikang mga mata nito at ikinulong siya sa isang ilusyon. Sa loob nito, nakita ni Makoto ang sarili sa archery club, kausap ang kanyang junior na si Nikumi. Nalihim niyang gusto. Inamin ni Nikumi ang kanyang nararamdaman at niyaya siyang makipag-date. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Makoto dahil alam niyang hindi siya gwapo. Doon niya napagtantong ilusyon lamang ang lahat. Ginamit niya ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Tsukuyomi upang basagin ang ilusyon. Naunawaan niya na ang kapangyarihang ito ay nagbibigay daan upang manipulahin ang paligid ayon sa kanyang kagustuhan. Ginamit niya ito noon upang maramdaman si Shin sa loob ng hamog. Pinatibay niya ang kanyang mga kamao gamit ang kapangyarihang iyon at tuluyang winasak ang ilusyon. Nang handa na siyang harapin muli ang dragon, nagbago ang pagtingin ng nilalang sa kanya. Hindi na siya nito itinuring na kaaway. Ipinahayag ng dragon na humanga ito sa kapangyarihan ni Makoto at sa mga alaala niya mula sa ibang mundo, at sinabi nitong nakita nito ang kanyang mga alaala at nais nitong matuto. Ibinahagi ng dragon kay Makoto ang mas maraming detalye tungkol sa mundong kanyang ginagalawan. At dahil dito ay inalok niya si Makoto ng isang kontrata upang maging kanyang kasama na kapwa magiging kapakipakinabang sa kanilang dalawa. Nag-alinlangan si Makoto sa simula, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Sinimulan ng dragon ang ritual at binalot sila ng kakaibang mahika. Sinikap nitong bumuo ng isang balanseng kontrata, ngunit dahil mas nangingibabaw ang kapangyarihan ni Makoto, nauwi ito sa pagiging master niya, habang ang dragon naman ay naging kanyang alalay. Matapos mabuo ang kontrata, nagbago ang anyo ng dragon at naging isang tao. Sa ganitong uri ng kasunduan, ang mas mahinang nilalang ang kumukuha ng anyo ng mas malakas, kaya siya ay nagkaroon ng anyong tao. Hindi lamang ang kanyang anyo ang nagbago. Ipinakita niya kay Makoto ang demiplane na nasa ilalim ng kanyang ganap na kontrol. Maaaring pasukin ang lugar na ito sa pamamagitan ng mga mist gate na kaya niyang buksan. Pagpasok nila, tumambad sa kanila ang isang malawak, lantian, at matabang kapatagan. Nabigla ang dragon. Dahil dati ay isa lamang itong madilim at walang lamang kailaliman. Maliwanag na ang impluensya ni Makoto ang nagdulot ng pagbabagong ito, kabilang ang paglitaw ng mga prutas na pamilyar kay Makoto mula sa Earth. Upang masukat ang lawak ng demiplane, ginamit ni Makoto ang kanyang bagong kakayahang Kai upang suriin ito. Napagtanto niyang napakalaki ng lugar, ngunit huminto ang kanyang pag-scan sa dulo ng M-wall. Dahil ang demiplane ay isang espasyong ganap na kontrolado ng dragon, naisip ni Makoto na malamang ay hindi makikialam ang Diyosa sa kanyang buhay habang naroon siya. Dahil dito, pumasok sa isip niya ang posibilidad na magtayo ng sariling lungsod sa loob ng demiplane. Habang iniisip ang tungkol sa mga pamayanan, naalala ni Makoto ang dahilan kung bakit siya nagtungo sa Divine Mountain, ang usapin ng pag-aalay ng mga orc kay Shin. Ngunit napag-alaman niyang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan at wala talagang kinalaman ng dragon sa mga sakripisyong iyon. Nagpasya si Makoto na bumalik upang ipaliwanag ang katotohanan. Paglabas nila, nasalubong nila si Emma na pumunta roon upang pigilan si Makoto sa pakikipaglaban kay Shin. Nagulat si Emma nang malaman na ang babaeng kasama ni Makoto ay ang Great Dragon. Isang pagdiriwang ang isinagawa upang ipagdiwang ang tagumpay ni Makoto at ang pagbubunyag ng katotohanan sa likod ng mga sakripisyo. Taos-pusong nagpasalamat si Emma kay Makoto sa pagliligtas sa kanilang nayon. Nais ng village elder na gantihan si Makoto, kaya nagmungkahi si Shin na lumipat ang mga orc sa kanyang demiplane. Kinabukasan, nakahanda na ang lahat ng orc at nakapagsaayos na ng kanilang mga gamit. Nag-alinlangan si Makoto sa biglaang paglipat, ngunit determinadong suklian ng mga orc ang kabutihang ipinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng panunumpa ng walang hanggang katapatan. Siniguro na rin ni Shin na ganap na ligtas ang demiplane para tirhan. Sakaling may panganib na mangyari, ipinakita niya ang isang maliit na bersyon ng kanyang sarili na siyang may iwan upang magbantay at mag-alaga sa kanila. Sa huli, pumayag si Makoto at nagsimula ang pagtatayo ng bagong bayan. Habang abala ang mga orc sa konstruksyon, ginugol ni Makoto ang kanyang oras sa pagsasanay ng mahika. Samantala, patuloy na sinusuri ni Shin ang kanyang mga alaala, lalo na ang mga makasaysayang drama mula sa Earth. Dahil hindi praktikal para kay Makoto na manatiling nakaupo habang pinapanood ang kanyang mga alaala, sinabi ni Shin na hahanap siya ng paraan upang makagawa ng isang telebisyon na magpapahintulot sa kanya na mapanood ang mga alaala nang hindi na kailangang abalahin si Makoto. Habang wala si Shin, napansin ni Makoto na may ilang alaala itong naiwan na bukas. Habang nakikita niya ang mga iyon, nagsimula niyang mamiss ang kanyang pamilya. Ngunit dahil nalaman niyang ang kanyang mga magulang ay orihinal na mula sa mundong ito, naisip niyang baka may mahanap siyang impormasyon tungkol sa naging buhay nila rito noon.
Samantala, sa isang kalapit na kagubatan, isang dwarf ang tumatakbo para sa kanyang buhay habang hinahabol ng isang higanteng spider monster. Habang naglalakad si Makoto sa loob ng demiplane, nakasalubong niya ang ilang orc na nahihirapan sa isang napakalaking puno. Plano nilang putulin ito upang makapagtayo ng bahay na karapat-dapat sa Panginoon ng lupain, ngunit masyadong matigas ang puno at hindi nila ito maputol gamit ang kanilang mga palakol. Nagpasya si Makoto na tumulong at ginamit ang kanyang kai upang palakasin ang sarili. Madali niyang naputol ang puno at nabuhat ito ng walang kahirap-hirap. Napansin din niyang kaya niyang pagalingin ang sugat ng iba nang hindi gumagamit ng mana. Kaya labis siyang nagpasalamat kay Tsukuyomi no Makoto sa ibinigay na kakayahang iyon. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi niya kayang pagalingin ang sarili niyang sugat, ngunit inisip niyang hindi ito magiging problema basta't hindi siya masasaktan. Ilang sandali pa, bumalik si Shin sa demiplane kasama ang dwarf na kanyang natagpo ang sugatan sa kagubatan. Habang wala siya, nakasalubong niya ang isang dating kaaway. Nang maamoy ng nilalang ang dugo mula sa sugat sa kamay ni Makoto, pinilit nitong pasukin ang demiplane upang umatake. Nagpasya si Shin na huwag makialam at hayaan si Makoto ang humarap dito. Ang kalaban ay isang spider monster na may sumpa ng walang katapusang gutom, kaya kinakain nito ang anumang maabot na mga paa nito. Sinimulan ni Makoto ang kanyang pag-atake gamit ang fire element upang putulin ang isa sa mga paa ng halimaw. Ngunit dahil sa malakas nitong regeneration, agad itong gumaling at nagpatuloy sa pag-atake. Kahit nagagawa niya itong saktan, napagtanto ni Makoto na kung patuloy itong gagaling, hindi matatapos ang laban. Nagpatuloy siya sa pagpapakawala ng fire spears, ngunit nabigla siya nang bigla siyang masaksak sa tiyan ng paa ng gagamba. Sa halip na umatras, lalo niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Sunod-sunod siyang nagpaputok ng malalakas na fire blast ng walang pagitan, at sinundan pa ito ng isang napakalakas na water arrow. Matapos ang labanan, nawala ng malay si Makoto dahil sa sobrang pagod. Gayunpaman, patuloy pa ring nagre-regenerate ang spider monster at muli siyang hinawakan. Sa halip na tapusin siya, tila nagbago ang kilos nito matapos ang labanan. Iminungkahi ni Shin na gawing lingkod ni Makoto ang nilalang sa pamamagitan ng isang kontrata. Kaya nang magising si Makoto, may isa na namang babae sa kanyang tabi. Nagtaka siya kung sino ito at ipinaliwanag ng babae na siya ang spider monster na kanyang nakalaban. Dahil sa kontratang nabuo habang siya ay walang malay, nagkaroon siya ng anyong tao. Nagulat si Makoto dahil inakala niyang hindi maaaring mabuo ang isang kontrata nang walang pahintulot ng parehong panig. Nang pumasok si Shin, agad niya itong hinarap tungkol sa pagbuo ng kontrata nang hindi niya nalalaman. Ipinaliwanag ni Shin na mas mainam iyon kaysa may isang higanteng gagamba na palaging sumusunod sa kanya. Samantala, ligtas na ang dwarf at ipinakilala ang sarili bilang Beren. Nagpasalamat siya kay Makoto sa pagliligtas sa kanya at sa pagtaboy sa halimaw. Nagpasalamat si Bien kay Makoto sa pagtataboy sa gagambang matagal nang nananakot sa kanilang nayon. Dahil dito, hiniling niya na sana ay payagan si Makoto na sila at ang kanyang mga tao ay manirahan ng permanente sa demiplane ni Shin. Halos agad pumayag si Makoto, ngunit sumingit si Shin at ipinaliwanag na maaari silang lumipat kapalit ng ilang kondisyon. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga sandata at ang pagkilala kay Makoto bilang Panginoon ng Lupain. Nag-alinlangan si Bien kung papayag ang kanyang mga tao, kaya nagbigay si Shin ng 2 dragon scale upang makatulong na kumbinsihin ang mga ito. Kinabukasan, naglakad-lakad si Makoto upang subukang sundan ang naging landas ng kanyang mga magulang at maghanap ng mga pamayan ng tao. Bigla namang lumitaw si Shin at ipinaalam na may mahalagang bagay na nangangailangan ng agarang atensyon niya. Bumalik sila sa kubo, kung saan sinabi ni Shin na kailangan nilang magbigay ng bagong pangalan sa kanya at sa Spider-Girl dahil hindi alam ng mga naninirahan sa demiplane kung paano sila tatawagin. Nainis si Makoto dahil tinawag siya pabalik para sa isang bagay na sa tingin niya ay maliit lamang, ngunit nagpumilit pa rin sina Shin at ang Spider-Girl. Sa huli, pinangalanan ni Makoto si Shin bilang Tomo, hango sa pangalan ng pinakamalakas na babaeng samurai, at ang Spider-Girl naman ay pinangalanan niyang Mio. Kinabukasan, isinagawa ang isang pagtitipon ng lahat ng mamamayan ng demiplane. Nagulat si Makoto sa dami ng bagong species na naninirahan sa lugar. Ipinakilala ni Tomo at Mio ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang bagong mga pangalan at ipinaalam na si Makoto ay dapat tawaging Master o Lord Makoto. Hindi ito sinang-ayunan ni Makoto, ngunit nagpumilit sila, kaya napagkasundoan na lamang na tawagin siyang Young Master. Ipinakilala ni Bien si Makoto sa pinuno ng kanilang nayo na si Eld. Binanggit ni Eld na ang itsura ni Makoto ay malayo sa karaniwang anyo ng isang tao at tinanong kung binigyan ba siya ng misyon ng Diyosa. Nasaktan si Makoto sa tanong at sinabi niyang hindi siya tatanggap ng anumang misyon mula sa Diyosa. Lalo na matapos siyang insultuhan at itapon sa dulo ng mundo.
Nabunutan ng tinik si Eld nang marinig ito dahil madalas na hindi tugma ang pananaw ng kanyang mga tao sa kagustuhan ng Diyosa. Ipinakilala ni Tomo ang lahing Mist Lizards na mga tapat niyang tagasunod at may kakayahang gumamit ng hangin at tubig. Pagkatapos nito, ipinakilala naman ni Mio ang kanyang mga tagasunod na tinatawag na Alk na ang matinding gutom ay napawi matapos silang makatikim ng dugo at mana ni Makoto. Nagbigay si Makoto ng isang maikling talumpati sa mga mamamayan at agad na umalis upang hanapin ang nayo ng mga tao na nakita niya noon. Habang naglalakad, napansin niya ang isang babaeng tao, ngunit agad itong natakot at tumakbo palayo nang makita siya. Ipinagpatuloy ni Makoto ang paglalakad patungo sa nayon, nagtataka sa naging reaksyon ng babae. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng maraming taga-nayon na nakatutok sa kanya ang kanilang mga sandata. Nagsalita ang mga ito sa isang wikang hindi niya maintindihan at agad siyang inatake, kaya napilitan siyang umatras. Doon niya napagtanto na hindi niya maintindihan ang kanilang wika dahil binigyan siya ng Diyosa ng kakayahang maunawaan ang lahat ng wika maliban sa wika ng mga tao. Bumalik si Makoto sa kubo na labis na nabalisa dahil hindi niya maintindihan ang kapwa-tao. Inisip niya na hindi basta-basta aatake ang mga tao dahil lamang sa hindi sila magkaintindihan, kaya inakala niyang inatake siya dahil sa kanyang itsura. Ipinaliwanag ni Tomo na ang tunay na dahilan ay ang napakalakas na mana na inilalabas niya at sa paningin ng mga tao ay para siyang ilang Demon Lord na sabay-sabay. Binanggit ni Emma na maaaring ayusin ito kung matutunan ni Makoto na pigilan ang kanyang mana sa pamamagitan ng pag-iisip na para bang may takip ito. Sinubukan ito ni Makoto, ngunit bahagya lamang ang nabawa sa kanyang mana. Dahil dito, nangako siyang aaralin ng common speech at hahanap ng paraan upang tuluyang mapigil ang kanyang mana. Isang eksperto sa mahika na nagngangalang Ruth ang nagdala ng isang singsing na pampigil ng mana, ngunit nang isuot ito ni Makoto, agad itong na-overload at nasira. Sinubukan ni Makoto na magprakti ng common speech kasama si Mio, ngunit nahirapan pa rin siya. Gayunpaman, napagtanto niya na maaari niyang gamitin ang mahika upang isulat ang salin ng kanyang iniisip sa common speech. Muling dumating si Ruth dala ang isang bagong magic ring. Sa pagkakataong ito, matagumpay na nasipsip ng singsing ang mana ni Makoto, ngunit binalaan siya ni Ruga na nagbabago ang kulay ng singsing mula puti patungong pula kapag umaabot na ito sa kapasidad nito. Bumalik si Makoto sa nayon sakay ng karwahe, nakasuot ng balabal at maskara, at nagpapakilalang anak ng isang mayamang mangangalakal. Dahil dito, nakapasok siya ng walang problema. Napansin niya na halos lahat sa nayon ay kaakit-akit ang itsura. Naikinainis niya dahil pakiramdam niya ay siya lang ang kakaiba roon. Pagdating nila sa Adventurers Guild, sinalubong sila ng receptionist, ngunit naging kainahinala ito sa itsura ni Makoto. Ipinaliwanag ni Mio at Tomo na napilitan lamang siyang magsuot ng maskara at hindi makapagsalita dahil sa sumpa. Ipinaliwanag ng receptionist na ang bawat adventurer ay nagsisimula sa rank E at maaaring umangat sa ranggo sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga quest. Binigyan sina Tomo at Mio ng measuring scroll upang masukat ang kanilang level, at nagulat ang lahat nang lumabas na si Tomo ay level 1320, habang si Mio ay level 1500. Naiinis si Tomo dahil mas mataas ang level ni Mio at hiniling na muling suriin ang resulta. Nang sukatin naman ang level ni Makoto, labis siyang nahihiya nang makita na level 1 pa rin siya. Humingi sila ng silid para sa gabi, ngunit sinabi ng may-ari ng ina-6 na gintong barya ang bayad. Itinuring nila itong sobra, kaya matapos ang bahagyang pananakot, pumayag ang receptionist na 2 gintong barya na lamang ang singil. Nang gabing iyon, naglakad-lakad sina Makoto at Mio sa nayon at nabunggo nila ang isang babaeng tila nasa panganib. Naghinala si Makoto kung bakit mag-isa ito sa ganoong oras at inutusan si Mio na humawak sa sitwasyon. Ngunit sinigawan ni Mio ang babae at pinagsabihang lumayo. Sinampal ni Makoto si Mio at pinagalitan ito sa pagiging masyadong marahas, saka tinanong ang babae kung bakit siya mag-isa. Biglang umiyak ang babae at niyakap si Makoto, sinabing kailangan niya ng tulong. Napagpasyahan ni Makoto na dalhin siya pabalik sa inn habang may isang lalaking palihim na nagmamasid sa kanila. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Ren at ikinwento na ang kanyang kapatid na si Toa ay nawawala ng mahigit 1 buwan. Samantala, nakasalubong ni Tomo ang ilang lalaking nagtatangkang salakayin ng kanilang karwahe. Sinimulan niyang labanan ng mga ito at napansin niyang mabagal ang kanilang galaw. Kahit pinipigilan niya ang sarili, napalipad niya ang isa sa kanila. Nang umatake siya gamit ang espada, sobrang talam nito at aksidente niyang nahati sa 2 ang mga kalaban. Tumakas ang natitirang lalaki, ngunit hinarang siya ni Tomo at pinatumba. Dinala niya ito pabalik sa inn. Nagalit si Makoto kay Tomo dahil sa pagpatay sa mga kalaban. Nang alisin niya ang armor ng bandido, nadiskubre niyang babae pala ito at sinigawan si Tomo dahil hindi niya sinuri ng maayos.
Dumating si Ren at nakita siyang nagsasalita, ngunit para sa kanya ay parang walang kahulugang tunog lamang ito. Nabigla si Makoto nang malaman na hindi siya nauunawaan. Pinapante ni Makoto si Ren upang kumain at magpahinga. Nagpasalamat si Ren sa kanyang kabutihan at tinawag pa siyang kuya. Ipinakita niya ang isang guhit ng kanyang kapatid na si Toa at nagulat si Makoto nang makita ito. Nagpaalam si Ren at umalis, ngunit halatang nag-aalinlangan siya habang nasa labas. Sinuri ni Makoto ang alaala ng babaeng bihag at nalaman niyang isa ito sa mga magnanakaw mula sa Adventurers Guild at may kaugnayan kay Ren. Nalaman din niya na bihag ng grupong ito si Toa. Agad niyang inutusan sina Tomo at Mio na iligtas si Toa. Bagamat sinabi ni Mio na walang pagmamadali, naging seryoso ang mukha ni Makoto kaya agad silang umalis. Lumabas na ang dahilan nito ay dahil kamukha ni Toa ang junior ni Makoto sa dati niyang mundo. Habang papunta sila, napag-usapan ni Mio at Tomo ang biglaang pagbabago ng kilos ni Makoto matapos makita ang larawan. Nagtaka si Mio kung kilala ba niya ang kapatid ni Ren, ngunit sinabi ni Tomo na imposible iyon dahil wala siyang kakilala sa mundong ito. At nabanggit pa na nakita niya ang mga alaala ni Makoto. Nakaramdam ng selos si Mio at nais pa niyang mas makilala si Makoto, ngunit sinabihan siya ni Tomo na siya mismo ang gumawa nito. Nagtungo sina Makoto at Ren sa trading exchange. Sinabi ni Makoto kay Ren na huwag mag-alala dahil ipinadala na niya sina Tomo at Mio upang iligtas ang kapatid niya. Sa isang flashback, nalaman na nagkaproblema sila sa utang habang sinusubukang maging adventurers. Nabigo si Toa na mabayaran ang utang at inutusan si Ren na tumakas, ngunit nahuli rin siya kalaunan. Makikita si Toa na nawawala ng pag-asa, ngunit biglang dumating sina Tomo at Mio. Pinagaling ni Mio si Toa gamit ang kanyang mahika. Nang palis na sila, napansin nilang nakalock ang pinto, ngunit tinunaw ito ni Mio gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang papalabas na sila, hinarang sila ng isang lalaking nagngangalang Melis. At nakilala siya ni Toa bilang pinakamalakas na adventurer ni Zetsu. Samantala, namangha si Makoto nang malaman niyang naibenta niya ang bunga mula sa kanyang demiplane sa halagang 500 gold. Dahil dito, nagsimulang magduda si Ren sa tunay niyang pagkatao. Bumalik sila sa inn, ngunit napansin ni Ren ang isang lalaki at bigla itong tumakbo palayo. Gumamit si Makoto ng kanyang investigative kaya at nakita niyang nakikipagkita si Ren sa ilang adventurer. Isinumbong niya na nakapagbenta si Makoto ng kakaibang prutas sa halagang 500 gold. At sinabi ng leader ng grupo na nakawin iyon dahil sapat na para mabayaran ang kanilang mga utang. Ayaw man ni Ren na gawin ito, naisip niya ang kanyang kapatid at napilitan siyang pumayag. Samantala, nagtaka si Melis kung paano nakakagalaw si Toa at doon nabunyag na siya ang pinuno ng grupo. Nalaman din ng mga tauhan niya na si Tomo ay may naitalang level na lampas 1,000, ngunit inakala nilang peke ito dahil sobrang taas. Gayunpaman, inimbitahan ni Melis sina Tomo at Mio na sumali sa kanyang grupo. Sinasabing maaari niya silang payamanin. Tumanggi ang dalawa, kaya minamaliit sila ni Melis dahil sinusundan nila si Makoto na level 1 lamang. Nagalit sina Tomo at Mio at inatake siya, ngunit hinarang ni Melis ang kanilang mga atake gamit ang isang barrier. Nakilala ito ni Toa bilang Klages, kaya inakala niyang wala silang tsansang manalo. Habang nag-aalinlangan si Ren sa dapat niyang gawin dahil ayaw niyang magnakaw kay Makoto, sinabihan siya ng receptionist na umalis na. Sa sandaling iyon, lumitaw si Makoto at sinabi na kaibigan niya si Ren. Naalala ng lalaki ang dati nilang engkwentro kaya agad itong humingi ng paumanhin. Napaiyak si Ren nang marinig na itinuturing siya ni Makoto bilang kaibigan at nagpa siya si Makoto na poprotektahan siya. Nag-utos si Melis sa kanyang mga tauhan na umatake, ngunit winasak ni Tomo ang barrier at pinatumba ang mga kalaban. Patuloy niyang binugbog ang mga ito, pati na ang paghahagis sa kanila sa mga pader ng ibang selda. Si Mio naman ay binugbog si Melis upang ilabas ang kanyang galit at nauwi ito sa pagkawasak ng buong gusali. Nagtaka si Toa kung nananaginip lamang ba siya, ngunit palihim na lumapit si Melis at ginawang bihag si Toa. Matapos ang kaguluhang dulot ng pagkasira ng bayan, tumakas ang grupo patungo sa kalapit na lungsod ng Sa, kasama ang iba pang adventurer na nahuli rin ni Melis. Habang naglalakbay, huminto sila sa isang guild at ipinaalam sa receptionist na winasak ng mga halimaw ang Zetsu, ngunit ligtas namang nakatakas ang lahat ng residente. Dito rin nalaman na ginamit ni Tomo ang kanyang kakayahan upang burahin ang alaala ng lahat maliban kina Toa at Ren. Tinanong ng receptionist kung naroon pa rin ang mga halimaw, ngunit sinabi nilang sina Mio at Tomo na ang baalang tumapos sa mga iyon, lalo na't lampas 1,000 ang kanilang level. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ng receptionist dahil para sa kanya, walang taong umaabot sa ganoong kataas na level. Lumabas din na dahil agad na nawasak ang Zetsu, hindi pa kumalat ang balita tungkol sa kanilang rehistrasyon.
Dahil nakolekta na ng grupo ang mga kinakailangang materyales, inisip ni Makoto na madali na lamang ang kikitain dito kaya tinanggap niya ang trabaho. Magpapaalam na sana ang lahat ngunit nagmungkahi si Makoto na magdiwang muna bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay. Nagpalitan din sila ng contact information gamit ang kanilang license cards, na may kakayahang tumawag at mag-access ng impormasyon. Sa hapunan, mas lalong naging malapit ang grupo at mas nakilala nila ang isa't isa. Nagpakilala ang mga adventurer, si Luisa ang gunner, si Hazel ang alchemy meister, at si Na ang priest knight. Hinamon ni Na si Makoto sa isang arm wrestling match, ngunit wala siyang naging laban at madali siyang natalo ni Makoto. Binalaan naman ni Toa si Makoto tungkol sa quest dahil may iba't ibang usap-usapan na masasamang nangyayari sa mga nagtatrabaho para sa Rembrandt Trading Company. Wala siyang interes sa kung anuman at agad na natulog. Kinabukasan, natutunan na ni Makoto kung paano lumikha ng mga gate kaya bumalik ang lahat sa demi-plane. Doon, nakilala niya ang mga tagasunod ni Tomo at muling nakasama si Emma na ngayon ay nagsisilbing kanyang sekretarya. Ipinabatid ni Emma na ang bawat lahi sa demi-plane ay unti-unti nang naninirahan at ginagampanan ng kani-kanilang mga tungkulin. Ibinahagi rin niya na kasalukuyan silang nagtatayo ng isang napakalaking kastilyo para kay Makoto na kahawig ng kastilyong nasa kanyang mga alaala. Nalaman din na wala pang anumang balita o pakikipag-ugnayan mula kay Tomo mula nang umalis siya para sa kanyang pagsasanay, kaya napaisip si Makoto kung maayos lang ba ang kalagayan nito. Biglang dumating ang pinuno ng mga duwende at dali-daling dinala si Makoto sa kanilang pagawaan. Ipinakita niya ng buong pagmamalaki ang ilang set ng armor na ginawa nila, ngunit tumanggi si Makoto na isuot ang mga iyon dahil isa siyang archer at hindi isang knight na nangangailangan ng mabigat na baluti. Lubos na nalungkot ang mga duwende at halos maiyak, ngunit napansin ni Makoto ang isang coat na swak sa kanyang estilo. Nalaman niyang si Ruga ang gumawa nito. Ipinaliwanag ni Ruga na ang coat ay kayang sumipsip ng mana at posibleng ikamatay agad ni Makoto kung isusuot niya ito. Sa kabila ng babala, sinuot pa rin ni Makoto ang coat at laking gulat ng lahat nang wala itong naging masamang epekto sa kanya. Ipinaliwanag ni Ruga na ang coat ay may kakayahang magpalit ng kulay depende kung nakatuon ito sa depensa o sa bilis at galaw. Ngunit kalaunan, hindi na nito kayang saluhin ang napakalakas na mana ni Makoto at tuluyang napunit. Tinanong ni Makoto kung posible pa bang pagandahin at patibayin ang coat upang mas kayanin nito ang kanyang lakas. Ipinangako ni Ruga na gagawa siya ng coat na kayang pumatay agad kay Makoto kung sakali, kaya nag-aalala si Makoto tungkol sa layunin nito. Samantala, ang mga alkay ay nag-transform na sa anyong tao gamit ang magic at pangunahing nakatutok sa pangungulekta ng mga sangkap dahil kaya nilang kainin kahit ang pinakamakapanganib na bagay nang walang anumang masamang epekto. Kinabukasan, dinala ni Makoto ang Ruby Eyes at nagtungo sa Rembrandt Trading Company, kung saan mainit siyang sinalubong ni Patrick, ang presidente ng kumpanya, at ng kanyang butler na si Morris. Samantala, isang adventurer na si Lime ang bumisita sa guild para alamin kung sino ang kumuha ng trabaho sa paghahanap ng Ruby Eyes. Kaya ipinaliwanag ng receptionist ang tungkol kay Makoto. Ipinakita ni Makoto kay Patrick na dahil sa sumpa, hindi siya makapagsalita, kaya nakipagkomunika siya gamit ang kanyang mga bubble. Ipinakilala rin niya ang sarili bilang level 1 E-class adventurer, ngunit sa banggit lamang nito, nadismaya si Patrick at inisip na isa na namang overconfident rookie na nangangarap ng tagumpay si Makoto. Ngunit lumabas si Makoto at ipinakita ang Ruby Eyes na labis na ikinagulat ni Patrick. Agad niyang kinumpirma ang kanilang pagiging tunay at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos. Tinanong ni Makoto kung bakit kailangan niya ang mga mata at ipinaliwanag ni Patrick na kailangan niya ito para gumawa ng isang mahiwagang gamot na tinatawag na ambrosia upang pagalingin ang kanyang asawa at mga anak na naapektuhan ng level 8 curse. Nakiramay si Makoto sa kanyang sitwasyon at sinabi na kilala niya ang isang alchemy meister na makakatulong sa paggawa ng gamot. Ngunit nabanggit ni Patrick na kailangan pa rin nila ng mas maraming rubies para magawa ang antidote. Pinutol ito ni Makoto at ibinigay na lang niya lahat ng ruby eyes na nasa kanya. Labis ang tuwa ni Patrick at ng kanyang mga alagad sa ginawa ni Makoto. Opisyal na binigyan siya ni Patrick ng job receipt at binati siya ng swerte para sa kanyang registration exam sa Merchant Guild. Nang marinig ito, nagulat si Makoto dahil hindi siya alam tungkol sa anumang pagsusulit. Hindi nagtagal, nakarating si Makoto sa Merchant Guild kung saan ipinaliwanag sa kanya ng receptionist ang tungkol sa written exam. Kapag nakapasa siya rito, kailangan niyang kumpletuhin ang practical material gathering test. Idinagdag pa ng receptionist na kung mabaigo siya, kailangan niyang maghintay ng 6 na buwan bago muling makapag-apply. Para maghanda sa written test, bumili si Makoto ng mamahaling libro para pag-aralan. Ngunit sa pagbukas niya sa laman nito, agad niyang pinagsisihan ang kanyang desisyon.
Naisip ng receptionist na siguradong mahirap ito para sa kanya dahil halos imposibleng makapasa ang pagsusulit. Agad naman humiling si Makoto na kunin ang pagsusulit dahil para sa kanya, ito ay simpleng grade school math. Sa loob ng 5 minuto, natapos niya ang written test at nagulat ang examiner sa halos perfect na marka niya. Sa susunod na bahagi ng pagsusulit, inutos ng examiner na pumili siya ng item na kailangan niyang kunin. Habang ginagawa niya ang pagpili, ipinaalala ng examiner na napakabihira ng mga item na kailangan niyang hanapin at dapat niyang dalhin ang item na may katumbas o higit na halaga sa loob ng 3 araw upang makapasa sa exam. Ngunit inisip ni Makoto na ang mga item na nakolekta niya kasama ang mga adventurer ay bihira, kaya inilabas niya ito bilang kapalit na ikinagulat ng examiner. Samantala, pinatunayan ni Tomo ang kanyang lakas nang talunin niya ang isang napakalaking crab monster at nagdiwang kasama ang kanyang mga kasama sa isang salo-salo. Gayunpaman, may dumating na mensahe mula kay Emma sa pamamagitan ng isang DMM na nagsasabing pumasok si Mail sa memory vault, kaya nainggit si Tomo at dali-dali siyang bumalik. Pagbalik niya, tinanong ni Tomo kung tiningnan na ni Mio ang mga alaala ni Makoto, ngunit tiniyak ni Emma na siya ay nagtatranslate lamang. Tinanong din ni Tomo kung may nangyari sa pagitan niya at ni Makoto habang wala siya, ngunit pinalitan lang ni Mio ang paksa. Sa susunod na eksena sa isang restaurant, nahirapan si Makoto na umorder dahil sa hadlang sa wika. Aksidenteng nakapag-order siya ng tila lemonade, ngunit nang ihain ito, hindi ito ayon sa kanyang inaasahan, kaya na-miss niya ang isang tunay na pagkain. Habang nandyan, nakamasid si Lime at nakinig sa pag-uusap ng mga tao tungkol sa pagkatalo ng Killer Bees at ng napakalaking crab monster. Pagkatapos ng kanyang hindi kanais-nais na karanasan sa pagkain, bumalik si Makoto sa demi-plane para tamasahin ang kanyang mga prutas. Doon, nalaman niya mula sa clone ni Tomo na bumaba ang produksyon dahil sa hindi regular na pattern ng panahon. Ibinahagi ni Makoto ang kanyang pangarap na lumikha ng isang User City, isang lungsod na matatagpuan lamang ng mga taong maliligaw sa mist. Dito, makakakuha ang mga tao ng bihirang pagkain at mga item na magpapataas ng kanilang reputasyon at halaga sa labas ng mundo. Ngunit biglang nakatanggap siya ng telepathic na tawag na nagsasabing nasa panganib si Mio. Tinanong niya ang isang tao na si Ali tungkol sa sitwasyon at ipinaliwanag nito na habang isinasali ni Mio ang mga alaala, may nakita siya na gusto niyang panoorin. Ngunit pinipigilan siya ni Tomo, kaya namagitan si Makoto at tinanong kung ano ang nangyayari. Doon nalaman na nakita ni Mio ang mga alaala ni Makoto tungkol sa isang anime at agad itong nahumaling, kaya nagtatalo sila ni Tomo kung alin ang mas maganda, anime ba o mga historical drama. Matapos ang kanilang pakiusap, pinayagan sila ni Makoto na ipagpatuloy ang panonood, pero mahigpit niyang bilin na huwag na silang mag-aaway tungkol dito muli. Pagsapit ng gabi, balak magpahinga ni Makoto sa kanilang silid. Ngunit napansin niyang dalawa lamang ang kama para sa kanilang tatlo. Hiniling niyang ibigay sa kanya ang isa, pero sinabihan siya ni Tomo at Mio na pumili na lang ng isa sa kanila na kaati sa kama. Tumanggi siyang pumili, kaya nauwi siyang matulog sa isang upuan. Kinabukasan, tinalakay ni Makoto at Hazel ang paggawa ng gamot. Habang naghahanda silang umalis, minamanmanan sila ni Lime mula sa malayo at inutusan ng kanyang mga kasamahan na magsagawa ng sabayang pag-atake. Dumating sina Makoto at Hazel sa Rembrandt Trading Company. Ngunit nabalisa si Hazel dahil kilala at makapangyarihan ng kumpanya sa lungsod at natatakot siyang makagawa ng pagkakamali. Pinangunahan sila ni Morris papunta sa laboratorio kung saan sinimulan ni Hazel basahin ang recipe at nagulat siya kung gaano ito kadaling gawin. Gayunman, ipinaliwanag sa kanya na ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkuha ng likido mula sa ruby ice. Nagsimulang mag-ipon ng mahika si Hazel, ngunit nainis si Makoto sa sobrang pagbanggit sa Diyosa sa kanyang incantation at napansin din niyang hindi episyente ang paraan nito. Kaya palihim siyang nakialam at tinulungan siya. Tinanong ni Hazel si Morris kung gumagamit ba sila ng kapalit na pamamaraan at ipinaliwanag ni Morris na bihira ang ambrosia flour na nasa orihinal na recipe kaya ruby ice ang ginagamit nila bilang kapalit dahil dito kumakain ng mga bubuyog. Nagbigay ito ng ideya kay Makoto na gawing espesyalidad ng kanyang magiging kumpanya ang mga bulaklak na iyon kung sakaling makuha niya ang mga ito. Hindi nagtagal, nakagawa si Hazel ng isang bote ng ambrosia na agad dinala ni Morris kay Patrick. Habang wala ito, nakagawa pa sila ng 2 pang potion. Ngunit pagbalik ni Morris at malakas niyang pagsara ng pinto, nabitawan ni Hazel ang hawak na bote. Mabuti na lang at nasalo ito ni Makoto bago tumama sa sahig. Pagkatapos, dinala sila ni Morris kay Patrick. Nasugatan dahil sinubukan niyang painumin ng ambrosia ang kanyang asawa ngunit inatake siya nito at kinailangan ng ilang gwardya para mapigilan siya. Ayon kay Patrick, iba ang naging reaksyong iyon kumpara sa dati.
Sa palagay naman ni Hazel, hindi yun simpleng kumbulsyon, kundi may idinagdag sa sumpa upang pigilan ang pag-inom ng gamot na posible sa mga sumpang level 8 pataas. Ikinwento ni Patrick ang tungkol sa kanyang asawa kung paanong nagsimula lamang ito sa bahagyang lagnat ngunit hindi na siya gumaling at kalaunan ay nawala ang katinoan ng kanyang asawa. Kaya napaiyak si Patrick dahil inakala niyang matatapos na ang sumpa sa araw na iyon. Hiniling ni Makoto na dalhin siya sa silid ng babae at sinabi niyang pipigilan niya ito upang masigurong maiinom ang gamot. Nag-alinlangan si Patrick dahil napakababa ng level ni Makoto, ngunit tiniyak ni Hazel na magiging maayos ang lahat dahil si Makoto mismo ang pumatay sa Ruby Eyes. Nagpakita rin ng tiwala si Morris sa kakayahan ni Makoto. Ginamit ni Makoto ang amoy ng ambrosia upang ilabas ang babae. Sa kanya ginamit ang judo na itinuro sa kanya ng kapatid ng kanyang guro upang mapigilan ito. Habang hawak niya ang babae, pinainom naman ni Patrick ang gamot. Nang tuluyang gumaling ang kanyang asawa, napahagulhol siya sa iyak. Pinainom din nila ng lunas ang dalawa pa niyang anak at paulit-ulit na nagpasalamat si Patrick kay Makoto at sa Diyosa. Ngunit hindi natuwa si Makoto sa patuloy na pagpapasalamat sa Diyosa. Iniwan ni Makoto si Hazel upang ipagpatuloy ang pag-refine ng potion at sa labas ay nadatnan niya sina Mio at Tomo na naghihintay sa kanya. Bigla silang inatake ng isang grupo. Naiwasan ni Makoto ang mga pag-atake, ngunit sina Tomo at Mio naman ay sinalubong ang mga ito ng harapan upang masukat ang lakas ng kanilang mga kalaban. Walang naging epekto ang mga pag-atake ng grupo. Lumabas si Lime at inalok sina Tomo at Mio na sumali sa kanila. Agad tinanggihan ni Tomo ang alok ngunit nagtanong si Mio kung magkano ang bayad. Nagalit si Tomo at inakusahan siyang pagtataksil, ngunit ang totoo ay nagpapanggap lamang si Mio na kakampi ng mga kalaban dahil ayaw ni Makoto na maulit nila ang pagkakamaling nangyari sa Zetsu. Hiniling ni Makoto kay Tomo na siya na muna ang bahala sa susunod na hakbang. Madali niyang natalo ang lahat ng mga kalaban. Lumuhod si Lime at nagmakaawa na patawarin sila at pinatawad siya ni Tomo matapos niyang makita ang isang bagay sa kanyang mga alaala. Humingi si Lime ng tawad dahil siya ang naglagay ng sleeping curse sa pamilya ni Patrick na ikinagulat ni Makoto dahil ang sumpang iyon ay isang nakamamatay na uri ng curse. Tinanong siya ni Makoto kung bakit niya ginawa iyon at ipinaliwanag ni Lime na ilang buwan na ang nakalipas ay may nakilala siyang isang lalaki na nagsabi sa kanya na ang mga adventurer na may kaugnayan sa Rembrandt Company ay nahihirapang makahanap ng trabaho. Iminungkahi ng lalaki na lagyan ng sleeping curse ang pamilya ni Patrick upang mapilitan itong magbago ng desisyon at tiniyak pa raw nito na hindi makakasama ang sumpa sa sinuman. Binasa ni Tomo ang isipan ni Lime upang alamin kung nagsasabi siya ng totoo at nakita niyang hindi ito nagsisinungaling kaya napagpasyahan nilang pakawalan siya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, kinuha ni Mio ang lahat ng kanyang ginto bilang kabayaran dahil hindi siya sumali sa laban. Pagkalipas ng ilang araw, humingi ng tawad si Lime kay Patrick at tinanggap naman ito ni Patrick ngunit sinabi niyang lilimitahan niya ang mga maaaring gawin ni Lime bilang isang adventurer. Gayunpaman, sinabi ni Lime na ayaw na niyang maging adventurer. Makikita siyang nakatanaw sa orphanage kung saan siya lumaki nang dumating si Tomo at ibinigay sa kanya ang isang espada na ipinadala ni Makoto bilang kapalit ng kanyang nasirang sandata. Ikinwento ni Lime na nalaman niyang may namatay sa orphanage dahil sa Rembrandt Company kaya siya nalinlang ng lalaki at naglagay ng curse. Inalok siya ni Tomo na maging especially iya niya kapalit ng pangakong poprotektahan niya ang orphanage at tinanggap ni Lime ang alok. Pero lihim silang nagmanman nang marinig nilang nag-uusap sina Patrick at Morris tungkol sa posibleng masamang mangyari sa kanila kapag nagbukas si Makoto ng sarili niyang kumpanya. Dahil dito, naging kainahinala sila sa dalawa. Bumalik sila sa demi-plane at doon sinabi ni Emma na may problema tungkol sa kanilang tatlo. Ayon sa kanya, nagsisimula ng mawalan ng kumpiyansa ang mga mandirigma sa demi-plane sa kanilang pagsasanay dahil palagi silang natatalo ng tatlo. Sa tingin ni Emma, mas mabuting huwag muna nilang labanan ang mga ito sa ngayon. Pero tutol si Tomo sa ideyang iyon dahil baka isipin ng lahat na iniwan na sila. Gustong alamin ni Makoto ang kalagayan ng lahat kaya inutusan niya si Tomo na makipagkita sa Lizard Man at sinabihan si Mio na sumama sa kanya para tingnan ang kalagayan ng mga alt. Sumama sila kay Emma at sa daan ay narinig nila ang usapan ng mga orc tungkol sa nalalapit nilang training at kung gaano ito kadepresang para sa kanila na kalabanin si Makoto. Ayon sa mga orc, sina Tomo at Mio ay sinasadya lang na magpahampas pero kahit anino ni Makoto ay hindi man lang nila malapitan. Habang papunta sila roon, nasalubong nila si Tomo na nagsabing pareho rin ang sitwasyon ng mga lizardman at ng mga orc. Napansin ni Makoto na hindi nagbabahagi na ng impormasyon ng iba't ibang lahi. Ipinaliwanag ni Emma na mas pinipili ng bawat lahi na itago ang kani-kanilang combat techniques mula sa iba. Pero para kay Makoto, magiging interesante kung masubukan nilang gamitin ang estilo ng isa't isa.
Dahil dito, tinipon nila ang lahat ng lizardman at orc at sinabi na magkakaroon sila ng isang espesyal na training para sukatin kung gaano talaga sila kalakas. Parehong panig ang magpapadala ng kanilang pinakamalalakas na mandirigma. Nagpadala ang bawat panig ng kanilang pinakamalalakas na mandirigma at nagsimula ang laban. Sa tindi ng sagupaan, tuluyang nawasak ang ring, bagay na ikinahanga ni Makoto. Gayunman, nanatili siyang seryoso dahil yon ang ipinakiusap sa kanya ni Tomo. Natapos ang laban sa panalo ng mga orc pero hindi pa rin nasiyahan si Tomo at tinawag niyang mahihina ang magkabilang panig. Tinanong niya ang isa sa mga orc kung bakit sa tingin niya ay mahina sila. Sagot ng orc, kahit mukhang mahina sila para kay Tomo, napakahalaga at kahanga-hanga ng laban para sa kanila. Ngunit sinabi ni Tomo na hindi pa rin nila naabot ang antas ng lakas na inaasahan sa kanila. Nakiusap si Makoto na huwag siyang maging masyadong mahigpit pero binaliwala niya ito at sinabing inaasahan silang maging sapat na malakas upang mapagkatiwalaan. Dahil hindi nila masukat ng tama ang kanilang lakas kapag ang kalaban ay ang tatlo, napagpasyahan na magtitipon sila linggo-linggo upang maglaban-laban. Sa pamamagitan nito, masusukat ang kanilang lakas at bibigyan sila ng ranggo. Nilinaw rin na sakop nito ang mga dwarf at mga alt. Nabahala ang lahat dahil baka mabunyag ang kanilang mga fighting techniques, pero sinabi ni Tomo na dahil mahihina pa sila, hindi iyon dapat ipag-alala. Sinabi ni Tomo na maghanda na ang lahat para sa Dimension Ranking. Hindi pa rin sigurado si Makoto sa pangalan pero itinuloy pa rin nila ang pagsukat ng kanilang level. Sa muling pagsusuri, umabot na sa level 1,500 si Mio, habang si Tomo ay nasa level 1,340. Para kay Makoto, kahanga-hanga ito dahil nadagdagan ng 20 level si Tomo, samantalang siya ay nananatili pa rin sa level 1. Ngunit hindi nasiyahan si Tomo dahil mas mataas ang inaasahan niyang resulta mula sa training. Sinabi ng receptionist na kulang sa tauhan ng guild dahil karamihan sa top members ay umalis o nasugatan. Humiling sila na sanayin ng ibang adventurers. Sinabi ni Makoto na may kilala siyang grupo ng adventurers na pwedeng tumulong. Hiniling niya kay Tomo na sanayin sina Toa at ang iba pa. Habang iniisip ni Tomo kung saan sila magsasanay, naalala niya kung paano nag-react si Makoto nang makita si Toa, kaya naisip niyang pwede itong may kahawig mula sa dating buhay ni Makoto. Ayaw niyang may makasagabal sa oras niya kasama si Makoto, kaya napagpasyahan niyang palakasin agad ang grupo at gawing independent. Nagsimula ang training at hinarap ng grupo ang isang malaking kawan ng mga Shadow Tail. Kailangan pumalit si Tomo para iligtas sila, at pagkatapos nito, sinigawan niya ang grupo dahil sa kanilang mahina at hindi maayos na strategy. Napagpasyahan niyang turuan sila ng basic tactics. Sinabi niya kay Hazel na gumawa ng bitag gamit ang water at earth magic at kay Luisa na maghanap ng lugar na malinaw ang tanaw. Inutusan niya si Hazel na lagyan ng laso ng putik at sa kanila ipinagpatuloy ang laban. Pumasok sa bitag ang mga unggoy at hindi na makagalaw kaya nagkaroon ng malinaw na target si Luisa. Ang mga nakaligtas ay natalo kay Nina na umatake ng direkta at kay Toa na ginamit ang kanyang thief skills para magtago at umatake mula sa likuran. Sinabi ni Tomo kay Hazel na sa paggamit ng ganitong strategy, pwede niyang gamitin ang offensive magic ng malaya dahil hindi na niya kailangan mag-heal maliban kay Nina. Natalo nila ang lahat ng kalaban gamit ang strategy na itinuro ni Tomo. Matapos ang matagumpay na mission, sinabi niya sa kanila na susubukan nilang labanan ang isa pang nest ng mag-isa. Kahit hindi mataas ang kanilang level, dapat nilang patuloy na homenin ang kanilang sarili at patunayan ang kanilang kakayahan. Bumalik si Tomo sa guild at ipinaalam sa receptionist na inatasan niya si Toa at ang kanyang team na patayin ang Shadow Tail nests. Nagulat ang receptionist dahil duda siya kung sapat ang lakas ng grupo para sa gawain. Nagulat siya nang dumating ang grupo kasama ang dalawang Monkey Lords bilang patunay na natapos na nila ang dalawang nests. Samantala, sinabi ni Makoto kay Mio na pumunta sa Teaneck Forest at kunin ang Ambrosia Flower dahil gusto niyang ito ang maging signature product nila. Pumunta si Makoto kay Patrick at humiling na papahan ang isa sa kanilang mga tindahan. Nagulat si Patrick at nagtaka kung bakit ayaw niyang bumili ng sariling shop. Napag-alaman ni Makoto mula sa receptionist ng Merchant Guild na kapag bumili ka ng sariling tindahan, pwede kang hinga ng gobyerno na maging especially iyan nila kung ikaw ay nasa Iron Kingdom. Sinabi ni Patrick na may isang neutral na lungsod na hindi nakatali sa kahit anong bansa at sa tingin niya ay perpekto ito para simulan ni Makoto ang kanyang tindahan. Kilala pa niya ang isang tao roon kaya hiningi niya kay Makoto na maghintay hanggang makontak niya ang kakilala niya. Samantala, nakarating si Mio sa Teaneck Forest pero hindi siya natuwa dahil mukhang wala namang masarap na pagkain doon. Pumasok din sa gubat ang isang human party at minamasdan sila ng dalawang elf na hindi mukhang natuwa sa kanilang paglabag.
Natalo agad ang party, at sinabi ng isang elf na si Aqua sa kanyang kasamang si Ares na buhay pa ang kanilang mga kalaban pero hindi siya nag-atubiling patayin sila kung hinawakan nila ang Crimson Lotus. Naganap ang isang party para ipagdiwang ang bagong kumpanya ni Makoto at nagpasalamat siya sa lahat. Medyo nahihiya siya, kaya hiniling niya kay Tomo na siya ang makipag-usap sa lahat dahil ito ang kanyang specialty. Pero sinabi ni Tomo na gusto ng lahat na marinig ang boses ni Makoto. Dinalhan siya ng inumin ng clone ni Tomo at hinaplos niya ang ulo nito na ikinatuwa ni Tomo dahil naramdaman niya ang koneksyon nila. Naiyak si Mio sa selos at nagdala ng isang putahe na nadiskubre niya sa loob ng gubat. Akala niya si Makoto ang kakain nito pero siya mismo ang kumain kaya nalungkot si Mio. Dinadala ni Tomo si Mio palayo kay Makoto dahil gusto niyang lahat ay magkaroon ng oras kasama siya. Lumapit si Alaki na kay Makoto at sinabi na kayanan niyang panatilihin ang kanyang anyong tao ng mas matagal. Ibinigay din niya ang ulat ng kanilang paglalakbay sa Tenek Forest at ibinunyag ang lokasyon ng ambrosia flower. Gusto sana niyang dalhin sa kanya ang isang sample pero hindi niya nagawa dahil ang gubat ay kontrolado ng ibang lahi. Nagtaka si Makoto kung nakasanayan na ba ng lahat ng ali ang pamumuhay sa demi-plane. Sinabi ni Alaki na nakapag-adjust na sila ng maayos at lahat ito ay dahil sa kanya. Lumapit din si Lizardman Lini kay Makoto para pasalamatan siya dahil marami siyang natutunan sa kanilang joint training. Ibinunyag niya na nagte-training na rin siya sa unarmed combat kay Tomo, ngunit ikinabahala ito si Makoto dahil ayaw niyang maging tulad ni Tomo ang lahat. Nagtanong si Bian kung gusto niya bang manatili sa loob at sinabi ni Makoto na maganda ang lugar para tirahan pero paminsan-minsan ay nagdudulot ng problema sina Mio at Tomo. Nagtaka si Makoto kung nagsisimula ng mainip si Bian at ang iba dahil hindi sila lumalabas sa demi-plane, ngunit tinawag ni Bian ang lugar na paraiso at sinabi na wala na silang kailangan pa. Masaya siyang gumawa ng armas para sa lahat pero interesado rin siya sa mga armas sa labas ng mundo. Pinayagan siya ni Makoto na magtrabaho sa kanilang bagong shop. Di nagtagal, sinabi ng isang orc kay Makoto na siya na ngayon ang bagong guide para sa mga adventurer sa Mirage City, isang peking lungsod na ginawa para ipagkalakalan ang mga goods na nasa demi-plane lamang sa labas ng mundo. Nagpasalamat si Makoto sa kanyang serbisyo at natuwa siya na maging kapaki-pakinabang. Bigla namang nagsimula ang buong tao na sumigaw at lahat ay gustong makipag-usap sa kanya. Nagreklamo si Mio kay Tomo dahil gusto sana niyang siya ang magbigay ng ulat tungkol sa ambrosia flower at sa mga nagbabantay dito. Ngunit sinabi ni Tomo na mas mabuting maghintay muna sila hanggang masigurado ang lahat. Bigla na lang nilang hindi maramdaman ang presensya ni Makoto kaya agad silang kinabahan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang presensya nito at dali-dali silang nagtungo sa kinaroroonan niya. Natagpuan nila si Makoto na nag-e-ensayo ng archery. Agad siyang niyakap ni Mio habang umiiyak. At nagtaka si Makoto kung ano ang nangyari. Napansin ni Tomo kung paano siya mag-practice at ipinaliwanag ni Makoto na tinutuon niya ang isipan sa target sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng iniisip. Doon napagtanto ni Tomo na pinapawala at ibinabalik ni Makoto ang kanyang consciousness para makaputok ng tama. Sinabi ni Mio na ang ganitong estado ay karaniwang nagagawa lamang ng isang patay na, kaya habang nag-e-ensayo si Makoto, pakiramdam nila ay parang namatay siya. Siniguro ni Makoto na ayos lang siya at wala silang dapat ipag-alala. Ngunit sinabi ni Tomo na patuloy na lumalaki ang mana capacity niya. Ipinaliwanag niya na karaniwang nakatakda na ang mana ng isang tao at hindi ito nadaragdagan, ngunit dahil naranasan ni Makoto ang parang kamatayan at muling pagbabalik, lumakas ang kanyang mana at umabot na sa antas na maihahambing sa goddess. Dahil dito, lumawak din ang demi-plane. Kapag nalaman nito ng goddess, hindi siya matutuwa kaya kailangan nilang supulan ang mana ni Makoto. Kinabukasan, namili si Makoto ng mga gamit para sa kanyang tindahan. Ngunit pagod na pagod ang kanyang isipan dahil hindi na siya makapag-practice ng archery at dahil patuloy siyang nilalapitan ni Mio, habang lutang sa pag-iisip, may isang bag na biglang lumipad papunta sa kanya. Ibinalik niya ito sa may-ari at doon niya nakita ang mukha ng demi-human. Doon niya napagtanto na kahawig niya ang mga demi-human. Biglang may isang babae na lumandi kay Makoto at doon niya napansin na nasa red light district pala siya. Bago pa lumala ang sitwasyon, bigla siyang hinayla palayo ni Tomo at Mio, galit na galit sila at tinanong kung hindi ba sila sapat para sa kanya. Para kay Makoto, pamilya ang turing niya sa kanila, pero nahihiya siyang sabihin iyon kaya ang nasabi na lang niya ay wala silang kinalaman sa ginagawa niya kanina. Lalong nagalit sina Tomo at Mio. At pinunit pa ang kanyang mga damit. Bago pa sila may magawa, tumakas si Makoto sa pamamagitan ng paglikha ng M-Gate. Nakita ni Emma si Makoto na nakasabit sa isang puno at dahil sa pink na ulap at mga sapot ng gagamba sa paligid, agad niyang naintindihan ang nangyari. Sinabi niya kay Makoto na handa na ang kanyang protective gear, kaya nagtungo ito kay Rugo.
Sinubukan ni Makoto ang bago niyang kagamitan at nasiyahan siya sa resulta. Ngunit biglang dumating si Mio at humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraang gabi. Sinabi ni Makoto na ayos lang iyon pero pinakiusapan niya si Mio na huwag na itong ulitin. Tinanong niya tungkol sa lahing nagbabantay sa Ambrosia Flower at sinabi ni Mio na siya na ang bahala. Dahil sa kaba sa posibleng gawin ni Mio, nagpa siya si Makoto na sumama na lang sa kanya. Mabilis silang nakarating sa Teaneck Forest. Nang maramdaman nilang may sumusunod sa kanila, nagpa siya silang magtago at mawala sa paningin. Natagpuan nila ang Ambrosia Flower at napansin ni Makoto na tila may nag-aalaga rito dahil sa ganda at ayos ng mga bulaklak. Bigla siyang nakaranas ng flashback kung saan hawak niya ang kamay ng kanyang kapatid, kaya hiniling niya kay Mio na hawakan ng kanyang kamay dahil madulas ang lupa. Natuwa si Mio sa hiling na iyon. Ngunit naputol ang sandali nang biglang lumitaw sina Aqua at Ares na ikinagalit ni Mio. Dumating din ang mga tao at naghanda ng agawin ang mga bulaklak dahilan para isipin ng mga tagapangalaga ng gubat na lahat sila ay magnanakaw. Umatake si Ares gamit ang Ice Magic at tinanong ng isang babaeng tao si Makoto kung bakit hindi siya lumalaban habang napagtanto niya na ito rin pala ang babaeng nakita niya noong gabing iyon. Bago pa man makalapit ang atake, madali lang nasalubong ni Makoto ang Ice Magic ni Ice. Hindi pa siya tumigil at agad itong sumunod ng flaming arrows. Pero hinarang iyon ni Makoto gamit ang kanyang defensive Kai. Akala niya ay kontrolado na niya ang sitwasyon, ngunit napansin niyang lalo pang nagngangalit si Mio at naghahanda ng patayin ang lahat. Nakipag-ugnayan si Tomo kay Makoto sa pamamagitan ng telepathy at humingi siya ng tulong. Tumanggi si Tomo dahil sumama siya kay Mio at hinawakan pa ang kamay nito. Para mapapayag siya, pumayag si Makoto na gumawa siya ng katana at magpatubo ng bigas. Sa wakas, sinabi ni Tomo ang plano. Ilihis ni Makoto ang atensyon ng mga adventurer para makapagbukas siya ng Mist Gate at ilipat ang mga ito sa Mirage City. Samantala, kailangan daw pakainin ni Makoto si Mio ng paborito nitong pagkain. Itinulak ni Makoto ang mga adventurer papasok sa Mist Gate at pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang dugo kay Mio para pakalmayan ito. Bumalik sa normal si Mio at ginamit ang kanyang dark magic para sipsipin ang mana ng mga elf at pigilan ang kanilang mga atake. Sinabihan ni Makoto si Mio na atali muna sila sakaling umatake ulit. Ipinaliwanag niya na hindi siya dumating para magnakaw ng mga bulaklak at gusto lang niyang makipag-usap. Dinala sila sa nayo ng mga tagapangalaga ng gubat. Napansin ni Makoto na may pamilyar na magic barrier sa paligid ng nayon na ginagamit para itago ang presensya nito. Sinalubong sila ng mga elder at ang kanilang kinatawan na si Neil na nagpakilalang isang forest ogre, ikinagulat ito ni Mio dahil inakala niyang mga elf sila. Dumating ang anak ni Neil na si Adunoe para batiin si Makoto at sinabi niyang hindi sila naiiba sa mga elf kahit nagpalit sila ng pangalan. Ipinaliwanag ng mga elder na ang mga elf ay kailangang umasa sa gubat para mabuhay. Habang ang mga forest ogre naman ang tagapagtanggol ng gubat. Ngunit nagtanong si Adunoe kung hanggang kailan sila magtatago dahil patuloy nang humihina ang Dragon's Barrier. Sinabi ni Makoto na isa lamang siyang merchant na naghahanap ng mga medicinal ingredients. Naging kahinahinala kay Adano ang lakas ni Makoto kaya ipinagpatuloy ng mga elder ang pagtatanong sa kanya. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin sina Aqua at Ares kay Makoto at hiniling na makipagkita siya sa kanilang master na si Mundo. Bigla na lang dumating si Mundo matapos wasakin ng pader. Nakipagkamay siya kay Makoto ngunit nang makita ni Mio na mas matagal niyang hinawakan ang kamay ni Makoto kaysa sa nagawa niya, nagalit siya at pinalipad si Mundo palayo. Sinabi ni Makoto kay Mio na gusto niyang mag-espya ito kina Adano at Mundo. Natuwa si Mio sa utos dahil nakita na niya ang mga especially iya sa mga alaala ni Makoto. Matapos makalap ang impormasyon, iniulat niya na may sinasapi si Mundo habang si Adano naman ay may koneksyon sa mga demonyo. Dahil dito, pinabalik ni Makoto si Mio sa demiplane at ipinagpalit kay Tomo dahil may nais siyang kumpirmahin, nagdaos ng handaan ang mga elf para kay Makoto, ngunit napansin niyang nagtatalo sina Mundo at Adano. Bigla na lamang lumitaw ang isang skeleton monster mula sa katawan ni Mundo at pinatay si Adano. Hinarap ni Makoto ang nilalang at napansin niyang sinipsip lamang nito ang life force ni Mundo, kaya buhay pa ito. Gayunpaman, kinailangan nitong patayin si Adano dahil sa koneksyon nito sa isang partikular na babae. Batay sa kaalaman ni Makoto sa mga laro, agad niyang nakilala ang halimaw bilang isang leech. Sinubukan siyang atakihin ng leech, ngunit dahil sa resistensya ni Makoto laban sa mga status effect, hindi ito tumalab. Pagkatapos nito, ginamit ni Makoto ang dark magic ni Mio upang tuluyang sipsipin ang mana ng leech hanggang sa tuluyang madaig at mapuspos ito. Dumating si Tomo at agad na ipinasa ang leech sa pamamagitan ng isang gate para makausap pa ito ni Makoto sa ibang pagkakataon.
Laking gulat ng lahat sa kanyang tagumpay at nagsimula silang magtanong kung talagang isa lang ba siyang merchant. Doon nabunyag na balak talaga nila siyang patayin pagkatapos ng handaan, bagay na labis ikinagulat at ikinapangingilabot ni Makoto. Nakipag-usap si Tomo kay Neil, ngunit hindi siya agad nakilala nito. Kaya ipinaalala niya na siya ang hiniling nitong maglagay ng mist barrier sa paligid ng kanilang nayon. Nang maramdaman ni Neil ang matinding presensya ni Tomo, saka lamang niya napagtanto kung sino talaga siya. Kaya dali-dali niyang ipinaalam ito sa lahat. Ngunit pinigilan siya ni Tomo at sinabi na sa halip dapat silang yumuko kay Makoto dahil siya ang kanyang master. Bumalik sila upang imbestigahan ang leech. Tinanong ni Makoto kung bakit ito nasa nayon at sagot ng leech gusto lamang nitong pagmasdan ng forest ogres at ang kanilang mga kakayahan. Ngunit tinanong naman ni Tomo kung bakit nito piniling maging undead. Ibinunyag ng leech na ang layunin niya ay maging isang Granta, isang lahing mas mataas sa tao sa lahat ng aspeto. Tinanong nito si Makoto kung paano siya natalo, kaya ipinaliwanag ni Makoto na ginamit niya ang dark magic upang lamunin ang mana nito habang nagkakast ng spell. Hindi naniwala ang leech at sinabing imposible iyon dahil mangangailangan ng napakalaking halaga ng mana. Dahil dito, nagalit sina Mio at Tomo at nagbanta na papatayin ito. Ngunit pinakalma sila ni Makoto. Sa halip, tinanong niya ang leech kung mayroon ba itong mga spellbook na maaari niyang bilhin. Inisip ng leech na niloloko lang siya ni Makoto, ngunit sinabi ni Makoto na mula lamang sa isang pahina ng sulat ni Emma niya natutunan ang magic. Iminungkahi ni Tomo na panatilihin muna ang leech upang tulungan si Makoto sa pag-aaral ng magic. Binanggit din niya na malamang gusto ng leech na maging isang grant dahil alam nito ang tungkol sa ibang mga mundo na hindi nilikha ng goddess. At naniniwala itong kayang maglakbay ng mga grant sa pagitan ng mga mundo. Napaisip si Makoto kung posible pa bang makabalik siya sa dati niyang mundo, ngunit sinabi ni Tomo na halos imposible iyon. Marami na raw ang sumubok maglakbay sa pagitan ng mga mundo at iilan lamang ang nagtagumpay. Ibinunyag niya na hindi ang mga grant ang may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga mundo, kundi ang mga nilalang na matagumpay ng nakalipat ng mundo. Nagtanong si Makoto kung may paraan pa rin. Ngunit ayon kay Tomo, kahit ang goddess mismo ang magbukas ng daan, mas mababa sa 10% ang tsansang mabuhay. Dahil dito, iminungkahi ni Tomo na gumawa ng kontrata si Makoto sa leech, lalo na't gusto niyang matuto ng magic mula rito. Pumayag ang dalawa, ngunit dahil napakalakas ni Makoto, kailangan muna niyang pababain ang kanyang mana para maisagawa ang kontrata. Matagumpay na natapos ang ritual at bumalik ang leech sa anyo nitong tao, sabay pa sa salamat. Nagpasalamat si Makoto kay Shiki sa pagtanggap nito ng pagkakataong maging kanyang lingkod at doon niya rin ibinigay ang pangalang Shiki. Sinabihan siya ni Tomo na marami pa siyang dapat matutunan, ngunit biglang may malakas na pagsabog. Bumagsak si Tomo at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali. Agad inutusan ni Makoto si Mio na pigilan ang pagdurugo ni Tomo, habang dinala naman niya si Shiki patungo sa pinanggalingan ng pagsabog. Sinubukan ni Shiki na sumunod, ngunit napahandusay siya sa lupa dahil hindi pa siya sanay sa bago niyang katawan. Dahil dito, nagpa siya siyang magtipid ng mana at sa halip ay gamutin ang mga sugatan sa paligid. Ikinagulat ito ni Makoto dahil hindi niya inaasahan na marunong si Shiki ng healing magic. Nagpatuloy si Makoto patungo sa pinangyarihan ng pagsabog at nadatnan ng ilang malubhang na sugatan. Isa sa kanila ay isang alk na nagngangalang Hokuto na ikinagulat ni Makoto dahil ang mga alk ay dapat mabilis gumaling. Ang itsura ni Hokuto sa ganitong kalagayan ay nagpaalala kay Makoto ng pagkamatay ng kanyang pusa sa nakaraan niyang buhay. Sinimulan ni Shiki ang pagpapagaling gamit ang mahika, ngunit may ilan na sobrang lala na ng sugat. Dahil dito, humingi siya ng tulong kay Makoto. Ngunit hindi marunong ng healing magic si Makoto, kaya ginamit niya ang Kai, ngunit hindi ito sapat. Kaya pinagsama niya ang dalawang Kai spell at matagumpay niyang napagaling ang sugatan. Nagtaka siya kung bakit nararamdaman niyang kumakalat ang sarili niyang mana sa buong paligid. Maya-maya, may isang babae ang nag-abot sa kanya ng kwintas, na agad niyang nakilala bilang pag-aari ng orc mula sa kanilang grupo. Pagdating ni Makoto sa mismong lugar ng pagsabog, nakita niya ang mga bakas ng isang magic gate, M-gate, at napaisip kung ito ba ang sanhi ng insidente. Napansin niya ang mas marami pang gate at naramdaman niya ang presensya ng clone ni Tomo, pati na rin ng orc at mga adventurer sa kabilang panig ng gate. Ngunit bigla niyang nakita ang mga alaala nito. Doon nabunyag ang katotohanan, ang babaeng nakilala niya sa Red Light District ay may binabalak pala laban kay Makoto bilang bahagi ng kanyang plano. Siya at ang kanyang mga kasamang adventurer ay nagnakaw ng ilang item mula sa Mirage City. Ngunit habang tumatakas sila, may isang batang orc na nakakita sa kanila. Nang subukan ng orc at ng iba pa na pigilan ang kanilang pagtakas, ibinato ng babae ang isa sa mga bag. Sa loob nito ay may singsing na sumipsip ng mana ni Makoto.
At iyon ang nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Dahil dito, nabuo ang isang mist gate na siyang ginamit ng babae upang makatakas patungong subspace kahit patuloy pa rin siyang nag-aalala sa mga ninakaw na sandata. Bigla siyang pinalibutan ng mana at agad na lumitaw si Makoto na may nakakatakot na anyo. Hindi niya suot ang kanyang maskara. Kaya insinyalto siya ng babae dahil sa kanyang itsura, ngunit binaliwala ito ni Makoto. Naisip niyang sana ay napatay na niya ito noon pa. Ipinagmalaki ng babae na isa siyang level 96 hunter, ngunit hindi ito pinansin ni Makoto. Kinuha ni Makoto ang tradisyonal na sandata ng mga orc. Inatake siya ng babae, ngunit agad niyang pinutol ang dalawang kamay nito at ibinagsak siya sa lupa, sinabing nararapat lamang iyon sa kanya. Nagmakaawa ang babae na lumayo siya, ngunit naiinis na si Makoto. Kaya tinapos niya ang buhay nito. Pamatak ang luha sa mga mata ni Makoto. Naisip niya kung ito ba ay dahil ito ang unang beses niyang sadyang pumatay ng isang tao o dahil sa lahat ng namatay sa pagsabog. Sa huli, napagpasyahan niyang malungkot talaga ang kamatayan gaya ng sa mundong pinanggalingan niya noon.